Magandang araw and thank you for finding this vlog. I've uploaded this vlog before pero i-re-upload ko siya with the narration this time. So this was last June 29, 2025. Maulan and it was a Sunday and then pupunta kami ng Mount Marami. So nag-touchdown kami sa jump off ng 4 a.m. pero maulan, tapos nag-breakfast muna kami and then nagpatila. Pero parang walang balak tong ginong ulan nun eh. We started at 5 in the morning. Yan, mga 5-ish na. So maulan pa rin, pero hindi na ganun kalakas yung ulan. Kaya nag-start na kami ng hike. So guys, this is in Mount Marami in Maragondon, Cavite. So ayan. Medyo mahabang lakad muna bago mapuntahan tong unang river na to. Hindi ako nakapag-record kanina kasi medyo madilim pa. So this was mga 5:30 ganun. Ayan yung mga kasama ko. Hi guys! Hello guys! So this is joiner group naman. Ito si Andrew. Si Andrew ang aming organizer and co-or dito. So isang grupo lang kami nang umakyat dito sa Mount Marami nung panahong to. And the first thing that you will have to do kapag maulan is secure ang mga gamit mo. Ito ginawa ko cellphone ko is nilagay ko sa plastic ng yelo. So ayan. Yan. So, kapag maulan, ang unang gagawin is secure yung mga gamit, i-plastic nyo. Tapos, kung may mga mababasa kayo, like yung mga damit, i-secure na rin. Pero, day hike lang to. Kaya, ang ginawa namin is iniwanan namin yung mga pamalit namin doon sa van. Yan. Oh, that was the first river, and stay for a couple of minutes. Hindi talaga couple of minutes though, because this is more than 20 minutes kasi ang haba ng lakad dito. Mount Marami is not really a technical na trail kasi mostly patag lang naman ang lalakaran nyo rito. Kaya lang is ang measure nyo dito is yung endurance. At grabe nakakapagod yung lakad kasi siguro mga more than 19 kilometers ang nilakad namin. To and from na yun. Na siguro mga 9 kilometers paakyat and then 9 ulit pababa. And as usual, kapag mag-hike ka ng maulan, kung may mga river crossing, ang ire-recommend kong suotin nyo is hiking sandals. Okay din naman na magsapatos, pero discretion na rin yan kasi mostly kapag mga ganyan may mga river crossing, mababasa talaga yung sapatos nyo, hirap din yang patuyuin. Ang ganda ng trail dito sa Mount Marami kasi yung forest niya, alam mo yung parang napaka-virgin pa, yung untouched yung forest. Tapos I was just advised na parang protected area. Ayan. Ang ganda ng nung mga leaves, super green siya lalo na nung umuulan. Ayan, nag-take 5 muna kami because may naiwanan kaming kagrupo. Si Andrew nag-sweep. Yan, that's Andrew. Nakasabay ko na to si Andrew sa maraming hikes. Una ko siyang nakasabay sa Kabunyan and then nagbaruyan kami. Tapos ito yung pangatlo kong kasama siyang mag-hike. So nag-oorga din pala siya at nagko-coordin. Okay, so again, this is a grueling hike. Sobrang haba ng lakad, mahabang lakaran, tapos maulan, madulas.
Nakakatuwa lang sa sa mga kagrupo ko kasi mga batak na to eh. Wala kaming kasamang first time na hiker. So, mabibilis, tapos yung alam na talaga nila yung ginagawa nila. Tapos, proud ako sa kanila kasi walang nadulas sa amin sa buong hike na to. Mabibilis yan. Pero ang tunay talaga mabilis dito yung guide namin. Hi Kuya Guide, sobrang bilis niya. Tapos parang ayaw niya magpahinga. Like, parang mga 30 minutes na or 1 hour. Ayaw pa niya magpahinga. Yung Kuya, take 5. Ando na siya, yung naka-orange na jacket. Siya yung aming guide. Yan. Hi nga pala sa mga nakasabay ko. Since joiner ako, wala akong nakuhang mga pangalan nyo guys. Pasensya na. Kung nakikita nyo ulit tong video na to, thank you for rewatching. And stay along lang kayo kasi marami pa. Papunta pa lang tayo sa exciting part. May mga napanood akong vlogs na during summer dito sila nag-hike. Maganda dito mag-hike during summer kasi tingnan mo, marami siyang lilim, hindi siya open trail, tapos apakaganda din ng forest. And mostly kapag summer, may may clearing. Kasi nung pag-akyat namin, walang clearing kasi naabutan na kami ng ulan. Pero look at that, yung mga puno, yung dadaanan nyo, ang ganda-ganda. Like, I live for this. Like, look at those dreams. Ito ang dalawang magkaibigan na to. Enjoy natin yan. Hi, guys! Ayan, so moving along. Nung naghahanap pa lang kami ng mga joiners sa hike na to, hindi ko talaga na-expect na matutuloy kasi onti lang muna kami and then umuulan pa. Hindi pa masyadong sigurado kung tutuloy kami noon. Pero tinuloy ni Andrew. Andrew, thank you talaga sa pagtuloy. Kasi alam ko hindi kompleto yung packs mo pero naituloy pa rin natin. Thank you so much. Yung nasa likod ko si DJ, yan, nakuha ko yung pangalan niya. Hardcore din yan. So guys, if may may mga major climb kayo pasama, Andrew, kung naririnig mo to, ka ulit, ka ulit ng hike, sama ako. Nakakatuwa sa hike na to kasi yung magkakilala na sila sa isang hike. Mostly kakilala namin dito si Andrew. Tapos si Andrew, chat na lang kung sino gustong sumama. Hindi niya to pinost sa Facebook or sa any social media kasi ang gusto niyang makasama is yung mga nakasama na niya before. Tas yung mga naging regulars na niya. Kaya nakakatuwa pag ganun. Advantage din siguro kasi kakilala na niya at alam niyang hindi siya iiwanan or hindi siya back out pagdating ng hike. So yun, yung weather nito is pabugso-bugso yung ulan. Time check tapos, is 6:50 a.m. Minsan titigil yung ulan, minsan naman lalakas. Hindi pa kami naglalakad. Kaya tingnan nitong yung GoPro kung may na sa lens. By the way, this was shot, ang mga videos dito was shot by GoPro 10. Makikita nyo din dito sa lupa na may mga ng kabayo kasi mga lokal dito is nagsasaka and gamit nila ay kabayo para sa transportation na rin. So this is the second river na Kinross. I think this is the third na, hindi ko na videohan yung pangalawa. So, ayan na nga, kapag may mga river crossing, mahirap kapag nakasapatos. Pero kung sanay ka na nakasapatos, go lang sa Yobi. Doon ka sa komportable ka. So, ito na yung unang pahinga namin. Ito yung kubo. So, may tindahan dito, may CR na rin. Kung gusto nyo mag-CR, may bayad nga lang na 5 pesos. So, ito, river crossing ulit kami. And this is where the exciting part begins. So, mahaba na yung lakad namin. Papuntang kanan, ito lang yung isang mahirap na part. Kasi,
Yung Ganda, oh. yung aakyatin mo talaga is yung sobrang taas, matarik, ganon. Pero ang ganda ng forest na to. Hindi na mawala ng tao dun. Yung parang untouched, unfiltered, and super beautiful yung mga halaman. Yung parang nafe-feel mo na natutuwa sila. Sabi sa amin kanina ng guide, hindi nila masyadong nalinisan yung trail or na ano yung mga damo, kaya mag-ingat daw kami. Pero I guess this is also okay. So itong part na to, mga 30 to 45 minutes lang yan, ganyan. Pero after that, pantay na ulit yung dadaanan nyo. And hindi na siya maulan nung part na to. Pero lo and behold, sa mga susunod, uulan na ulit yan. And that's us, na medyo pagod. Diba? Ang ganda. Pero hindi na ako babalik ng Mount Marami, guys. Ayoko na, hindi ko na to babalikan. Ayan, ang ganda. Kasi matatanaw mo dito yung mga bundok. Malapit din dito yung yung Pico de Loro. Ayan kami. Pahinga muna. And lakad ulit. So dito, umuulan na, kaya nagpayong ako. Kasi umuulan. Dami kong sinasabi dito. Pero sobrang nakakapagod talaga yung hike na to. Ganda, oh. Ganda kasi foggy, tapos alam mo yung amoy ng bundok, ng mga leaves, ng lupa, nakaka-refresh. Eto, yung kubo daw na to para sa mga lokal na yan, sa mga nag-guide, ganyan, pahingahan nila. And eto, may mukhang virus na ako nakitang tanim. I don't know what is this called. Kung alam nyo, please pakisabi naman kung ano yan, kung kinakain ba yan, edible ba siya, or ano. Hindi ko natanong sa guide namin. Ayan, pahinga muna ulit. And after the pahinga, lakad. Lakad na naman tayo. So, dito na tayo sa bandang ma-forest na lugar. Muulan pa rin na ito. Itong nasa unahan ko, I forgot his name, pero nung pag-uwi namin, binigyan niya ako ng alaksan. Hi guys! Hello, B! Thank you, Nakshi, sa alaksan. Ready na siya. Ready na siya talagang, alam niyang sasakit yung katawan niya, kaya pag-uwi may alaksan na siya. Eto, may mga bayabas along the trail. Wala nga lang hinog. Pero marami sila niyan. I guess during the summer, marami yung hinog. Nakakatuwa nang ganyan kapag nasa trail ka. Kasi may instant trail food ka na eh. Ito yung sinasabi ni Kuya na hindi nila nalinisan yung trail. Uy! Yan, pagod na. Layo pa. Parang ang gulo ng Ayan na, yung sinasabi na nasa loob tayo ng isang protected area. Ito, malapit na to sa summit. Nung tinatanong namin si Kuya Guide, may parang pag malapit na summit, malapit na. Pero hindi pa rin, ang layo pa rin ang lalakarin. Mounts Palay-Palay, tapos mataas na gulugod. Ayan, yung Palay-Palay, alam ko ano yan yung Pico de Loro. Yan, nakapayong ako kasi umuulan. Ayoko na mag-raincoat kasi naiinitan ako eh. Sabi ko magpapayong na nga lang ako. Mahirap kasi nakapayong ako on the left side, on the left hand, tapos yung right hand ko naka GoPro. Nagdo-document ng hiking. Gusto ko talaga i-document to kasi ang ganda. And I know for sure hindi na ako babalik dito. Or if ever man babalik ako, siguro kung libre na lang. Kasi ang haba ng lakad. Matetest talaga yung endurance mo dito. Tsaka yung pasensya mo sa trail. Kasi minsan nakakasawa na halos
napaulit-ulit yung mga nakikita mo na mga ganyan. Walang dagat, walang kakaibang scenery. Puro mga ganyan. Kaya medyo nagsawa din ako. Ayan. Ganda oh, may mga halaman, ligaw na wildflowers. Yan. May mga wildflowers along the trail. And eto na, ma-fog na. Siguro mga bandang alas 9 or alas 10 na to. I think this was 10. Malapit na kami sa summit pero parang walang clearing kasi nga maulan na ng part na to. Ito yung favorite part ko sa trail kasi parang folklore vibe ni Taylor Swift. Tingnan nyo guys. Yung papatugtog kayo ng Taylor Swift na cardigan, mga ganyan. Parang folklore. Mabibilis tong mga kasama ko, nakakatuwa. Na parang mga batak na talaga sa hiking eh. Ay! Madulas yung dahon. Ito, since may mga bamboo leaves dyan, madulas. Lalo na kapag naapakan mo yung yung dahon. Kaya medyo ito yung madulas na trail. Hindi madulas yung lupa, pero kapag may natapakan kang mga bamboo na leaves, dun talaga. Kaya muntik na ako dyang madulas eh. Ayan. Can't imagine kung anong itsura nito during the summer. Kasi parang ang ganda. Tapos kapag summer, siguro hindi ka mapapagod dito. Kasi maraming lilim eh. Pero maganda din mag-hike ng maulan, no? Tingnan mo. Nakapag-hike na, marami na akong na-hike during maulan season. And I guess, paborito ko siyang gawin kasi nakaka-refresh. Tapos, hindi ka mapapagod. Ngayon nga lang, ang mga daliri mo, yung parang nabababad sila, pati yung mo sa paa, yung mga daliri mo sa paa. Yan. Nakakagutom. Mas lalo nakakagutom pag nag-hike ng ng maulan kasi I don't know. Parang gusto mong kumain ng kumain. Ayan yung mga ayan. So, ito na yung summit. May konting rock formation kang gagapangin. Ayan, nakalimutan ko pangalan ito. Pero, hi guys. So, Hi B. So, this is summit. Ayan, siya. Ikaw na. Thank you, B. Pero wag na. Nakakahiya. Sabi niya, videohan niya daw ako. Huwag na, B. Kaya ko na lang video. Ayan, this is the summit. Medyo may naabutan pa kaming konting clearing. Pero pag mga 5 minutes, 5 to 10 minutes yan, umuulan na. Hello. Kaya nawala na kami ng Congrats. ng site noong. Pero may napanood akong video na sobrang ganda kapag may clearing. Kasi natatanaw mo yung dagat, yung mga bundok, natatanaw mo yung Pico de Oro na di ba may doon? May dagat, kaya may makikita mo yun. Yung Cavite na mga dagat dyan. Ayan. Ganda din siguro dito kapag may drone ka. Pero ayan, dito na kami inulan. So dito sa summit, nagstay kami ng mga 20 minutes. Sabi, magpahupa muna ng ulan. Pero, tapos ang lamig dito. Sobrang lamig. Tingnan mo yung itsura namin para kami mga kawawa. Ayan. Kumain muna kami dito. Kumain ng onte. Tapos, tumambay. At nagpa-picture. Tapos, nung feeling namin na talaga na wala ng pag-asa kasi wala talagang clearing, baba na kami. Ayan, medyo lumalakas ang nagpa-picture kasi syempre kapag walang picture, meaning hindi nangyari yun. Nagpa-picture kami dito sa mga marami na sign.
This is in Maragondon. Ayan sila. So this is 633 meters above sea level. Mababa lang siya, pero yung ano. So niratrat namin pababa. At may kaming apat na grupo ang nauna. Then nag-take 5 kami. Anong oras ang ETA natin sa baba? So yan. So alas 11. So sabi namin, bilisan na natin kasi nagugutom na. Nagugutom na kami. Yung parang ano, yung naiisip mo na yung lunch mo. Tapos naglalamig ka na, gusto mo na magpalit. Yun yung guide namin. Yun yung guide namin, oh. May kubo dito. So ang ginawa namin dito, since apat kami May clearing na nauna, ngayon. Kanina ko wala. binilisan talaga namin ang paglakad. Tapos after namin, may iniwanan kami ni Kuya Guide doon sa part na parang may ligaw. Sabi niya kapag kasi nauna kami, may mga kasama kaming maligaw. So nagpaiwan siya doon, and then nauna na kaming apat kasi sabi niya yung mga susunod na yan, sundan nyo na lang yung trail, wala nang ligaw dyan. So ayan, sa pababa kaming apat, dire-diretso lang yan. Well, nagpahinga naman kami sa kubo ng mga 10 minutes. And after that, lakad ulit kami. Ayan, bibilis. Ito lang yung kanina yung part na paakyat na mahirap. So, yun lang yun. So far, yung mahirap na trail dito. Pero the rest, napakadali lang kasi super patag lang talaga yung dadaanan niyo, guys. Ang talagang kalaban niyo dito is yung katawan niyo, kasi may kasama akong pinulikat siya. Like batak na yun nag major hike na yun, pero pinulikat siya gawa ng lamig, tapos sobrang haba ng lalakaran. So ayun, mababasa ka, tapos nabasa ka ng ulan, lalamigin ka, kaya ang tendency talaga na pupulikatin ka dito. Yan, lakad ulit. Maputik na dito. Ito yung part na medyo mag-aalangan kang umapak sa mga lupa, sa mga putik, kasi medyo may malalim na part. Ito, ang gaganda ng mga puno. Hindi pala ako naglagay ng background music dito, guys, kasi parang gusto ko marinig mo yung raw na sound. Okay, time check. Ayan, so another update. Nandito na kami sa may river. And then, siguro mga 30 minutes. So ito yung unang ilog na kinross namin kanina. Yan. Siguro mga na to, mag-aalas 2. Ito yung una namin kinross kanina. Mag-aalauna, ganyan. Parang biglang tumaas yung tubig, no? Ayan, medyo tumaas yung tubig kasi kanina hindi yan ganyan kataas. Hanggang tuhod ko na yan. May part dyan na hanggang tuhod ko. Medyo malalim din at mabato. Uy. Ang iingatan nyo lang kapag nagre-river crossing kayo is baka yung putik lumubog kayo. Ganon, or yung mga bato madulas. Yun lang. Tapos, dito, diba? Oo. Sige, go. Kung aapakan nyo. Kaya maganda rin dito na may trekking pole ka. Mostly mga kasama ko may mga trekking pole eh. Wala lang dito sa unahan. Yung mga nasa likod, may mga trekking pole sila. Ayan na. Kapag nasa na kayo, sa first river na na-cross nyo, medyo malapit na yan. Siguro mga 1 hour na lang. So sabi sa amin ng guide, 3 ahon na lang, and then malapit na kami sa jump off. Uy, grabe. So, we started At that hour, grabe talaga yung gutom ko, yung pagod ko. Tapos, gusto ko nang maligo kasi malamig na eh. Nakakatakot ba kasi magkasakit ako. Ayan. Pero this time, hindi na umuulan. Good thing naman hindi na umuulan yan. Ayan. So, ito yung makikita nyo. Malapit na yan sa sementadong daan papunta dun sa jump off.
Nakakatuwa kasi kami lang yung grupo na umakyat nung time na to. Hi guys! Ayan, apat kami. Wala na. And Ito na kami. eto na yung sementado. Punta ng jump off. Time check po Malapit na kami is... sa jump off niyan. Wait lang, kasi So lobat yan, na alas po. dos na yan. 150 Lobat na po. yung Oh my God. trail na yun. Baby girl. Lord, thank you. And Ito na yung... jump off! Finally! So sa jump off, nagkaantay na si ate, tsaka ito yung niluto niya. I think this is sinampalukang manok. So ito. Pero sobrang sarap. Ay, ang sarap kumain after ng hike. Ayan, so yan lang guys. And this is our pictures. Thank you for staying along. Try nyo rin mag-hike habang nang maulan. Pero wag yung sobrang bumawagyo naman na level. Wag ganon. Safety pa rin natin ang priority natin. Thank you for watching. And see you again next vlog. See you next ahon. Bye guys.